At bago ang lahat, welcome sa Bagong Pilipinas, Asik Albert. Sasamahan mo na kami regularly dito. Yes, maraming salamat Asik Weng at sa ating PTV4. Very much happy to be back here sa Bagong Pilipinas ngayon. At least regularly, meron na tayong matatalakay tungkol sa DOH. Hindi na kami mahirapan magtawag para humingi ng appointment. Tama yan, no? Lalo na sa panahon ngayon na ang lakas ng ulan, no? Meron nga tayong bagyo, si typhoon or tropical storm Danas na mukhang pati yung pangalan niya kasi parang in and out siya dun sa sa ating area of responsibility. Pero ang mahalaga, Asik Weng, pinapaalalahanan natin na mula sa DOH, yung mga wild diseases, yung mga waterborne illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis, tsaka dengue. Yan pong apat na yan, Asik Weng, no? Yan yung mga tipong pag talagang maraming tubig. Bakit? Kasi yung waterborne diseases, pwede tayo makakuha ng sakit sa tiyan, no? Yung pagdurumi, ating problema pagka merong maduming tubig na nakapasok sa ating mga tubo, pagka may mga tagas ito. Kaya mahalaga kung may duda tayo sa ating tubig inumin ay pakuluan natin ng 2 minuto para sigurado tayo sa iniinom natin bago natin siya kunin. Yun naman po sa influenza-like illnesses, yung mga malatrang kasong sakit, simple lang po maghugas ng kamay, pero very effective po yan kasi yung mga virus or bacteria na pwede natin malipat-lipat, kapag malinis ang kamay natin, hindi ito malilipat. At kung may sintomas, ay bumukod na po muna at magsuot po ng face mask. Sa leptospirosis, Asik Weng, no, yung lepto, nako, wag na ho tayong lumusong sa baha kung makakaiwas po tayo. Pero kung di makaiwas, tayo po ay kumonsulta sa ating mga health center, merong prophylaxis na sinasabi. And by the way, naghahanda na rin po ang ating pamahalaan. Ang National Kidney and Transplant Institute ay naglabas na po ng call para sa ating mga hospitals and clinics na kung interesado po na matuto tungkol sa peritoneal dialysis, kasi hindi ho lahat ng dialysis kailangan hemodialysis. Pwede hong magpaturo ang ating mga ospital sa ating National Kidney and Transplant Institute. And finally, Asik Weng, yung dengue. Alam natin no, na pag tag-ulan talaga magsisimula ng tumaas. Nakakita na kami ng mga 6 to 8% na bahagyang pagtaas ng bilang ng mga kaso week on week. Sana po ipatuloy natin yung ating taob, taktak, tuyo at takip campaign every 4 o'clock, alas 4 kontra mosquito araw-araw para wag pong dumami ang mga lamok na magdadala ng dengue. So balikan ko lang yung sa tubig na sinasabi mo, kung duda, pakuluan ng 2 minuto. Yung 2 minuto na yun yung habang kumukulo siya or pagkasalang mo, kasi it takes a while, di ba, bago kumulo yung tubig. So hindi pasok yung 2 minuto doon sa simula pa lang na hindi pa umiinit, habang papunta doon sa init at saka kulo. So, kailangan yung kumukulo talaga. Kailangan makikita mo talaga na bubula-bula talaga siya. Tsaka ka lang magsisimula nung 2 minuto. Okay. Tapos, kailangan kumpleto yung 2 minuto. Huwag yung nagmamadali tayo, tapos papatayin mo kagad. Second, yung sa sintomas ng flu. Kasi pare-pareho, di ba? Sa dengue, may lagnat. Sa COVID, may lagnat. Ano yung pwedeng parang pagkakaiba para ma-identify mo kung anong sakit talaga yung pwede mong self-diagnose bago ka pumunta sa doktor? Tamang tanong yan, Asik Weng, no? Ang lahat po ng mga impeksyon ay nagsisimula sa lagnat. Yun pong ating dengue, mataas ang temperatura. 40 centigrado, 40 degrees centigrade pataas. Yun naman po mga iba, pwedeng 38 to 40. Pero may mga ibang simptomas na sumasama. Sa leptospirosis, actually, walang simptomas ng leptospirosis sa simula. Maaaring mga 2 weeks pa bago magkaroon ng simptomas. Sa trangkaso, pwedeng may kasamang pagduduwal, no? Nausea na sinasabi, pwedeng sumasakit ang tiyan, pero pwede rin yan sa dengue. Alam mo, Asik Weng, para sigurado, sinasabi namin, wala pong mawawala. Pwede ho kayong kumonsulta. Nationally, may hotline po ang DOH, 1555. I think press 2 no, kapag tumawag ho kayo doon. Or pwede pong lumapit sa inyong pinakamalapit na barangay health center or rural health unit para sigurado tayo sa ating lagnat kung ano ba ang dahilan nito. Next, yung balikan ko naman yung lepto. Yung kasi marami ngayon yung lumulusong talaga sa baha. Sinasabi, kailangan ba may open wound para magkaroon ka ng leptospirosis or kahit wala kang sugat, pwede kang magkaroon? Medyo tuso yung mikrobyo natin sa leptospirosis, Asik Weng. Hindi yan naghahanap ng parang kailangan may sugat na nakakita. Yung maaaring nakikita natin bilang tao na sugat, baka mamaya akala natin wala. Yung pala may mga tinatawag na microabrasions. Sa Tagalog, mga maliliit po na gasgas. Kahit napakaliit po niya, hindi na nakikita, dumadaan doon yung ating mikrobyo. Kaya pinapaalala namin, basta po napadaplis sa tubig baha. At by the way, pasintabi sa mga kumakain ngayong tanghali, ang baha ho kasi parang
inidoro ng mga daga yan, no? Nandun lahat ng ihi nila na pinangkukunan ng ating mikrobyo. So siguraduhin ho natin na kumonsulta tayo basta nadaplisan tayo ng tubig baha. Kasi ayan, kung nakikita natin no, sa video, ayan yung mga Nakaw. kababayan natin na hanggang dibdib yung nilulusong nila na ano. Hindi mo masabi kung sino dyan yung kahit maliit na gasgas, pwede siyang maging entry point nitong ano. Actually, ito nga, Asik, nakikita ko sa monitor, no, maaaring baka umabot pa yan sa bibig tsaka sa mata. Ayan ang mga pwedeng entry points. Maaaring wala silang sugat at hindi naman nila sinadya, no, nakikita ko na sila lumilikas. Kaya dapat ho talaga, basta dumikit po sa tubig baha, ay kumonsulta na po. Ayun. So, para din naman sa peace of mind ng mga tao, sundin natin. Kasi baka akala nila nagkasakit lang sila, lagnat laki yung sinasabi. Pero, para lang din sa peace of mind ng pamilya, di ba? Yes. Magpakonsulta po tayo kung alam natin na tayo ay lumusong sa baha, tayo po ay nakagat ng lamok, Tama. tayo ay may konting sakit o lagnat na nararamdaman. Mahirap. Nariyan po ang ating mga health center, nariyan po ang Department of Health, pati na yung aming tinatawag na bagong urgent care and ambulatory service centers. Meron na ho tayong 52 nationwide. Okay, maraming salamat sa update, Asek Albert, dahil importante yan sa panahon na ito.